sa mahigit 1 bilyong piso na pondo daw ng Commission on Elections na sayang dahil po yan sa pagpapaliban ng Bangsamoro Parliamentary Election. Ang poll body back to zero naman ang paghahanda. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng update sa pagulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Victor, Bombo Ever, mahigit 1 bilyon ang nasayang sa pondo ng Commission on Elections matapos ipagpaliban ang nakatakdang Bangsamoro Parliamentary Elections sana sa Oktubre 13, 2025. Ayon sa Commission on Elections, aabot sa 2.7 billion ang kinakailangang gastusin para sa naturang eleksyon, kung saan 65% ay nakalaan para sa bayad sa mga gurong magsisilbing miyembro ng Electoral Board. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, malaking bahagi ng nasayang na pondo ay dulot ng pagdedeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang dalawang redistricting laws dahilan upang maurong hanghalalan sa susunod na taon. Tinatayang kalahating bilyong piso o 500 milyon na nagamit para sa pag-imprenta ng mahigit 2.3 milyong balota na hindi na magagamit, bukod pa sa iba pang election paraphernalia na naprocure ng komisyon. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Meron po kami problema. Ano po rin ang pangalawang problema? Maliban sa nakadepende ang aming kilos doon sa kilos ng ibang opisina, ang pangalawa po namin problema, back to zero po ang COMELEC sa lahat. Sure na back to zero po kami sa lahat ng aktibidad at preparasyon. Bakit? Sure na magpiprint tayo ng mga bagong balota. Dahil sigurado may bagong districting na ipapasa ang Bangsamoro. Pag may bagong districting, may pangatlo kami problema. Ano po yun? Magkakaroon ng filing ng certificates of candidacy. Muli, siyempre, yung mga nag-file ng candidacies noong November 4 to 9 ng 2024, ay hindi na mga kandidato dito sa bagong districting law. And therefore, kinakailangan mag-set kami ng filing ng candidacy. Ang original na computation kaagad namin kahapon hanggang kagabi, dapat may filing ng candidacy first week of January. Sa ngayon, pansamantalang nakabinbin ang lahat ng preparasyon ng komisyon habang hinihintay ang ipapasang batas ng Bangsamoro government na magiging batayan nila sa nasabing halalan. Ani Garcia, tinitignan nilang petsa na maisagawa ang halalan ay sa Marso 31 taong 2026, alinsunod na rin sa direktiba ng Korte Suprema na kailangan isagawa ang eleksyon bago matapos ang naturang petsa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Ano po yung target timeline natin? Like, anong date or month po tayo magsisimula sa printing of ballots? Ito isa ang ating senaryo. Lumalabas sa 5 buwan na natitira. 5 buwan, halos 2 buwan doon ay nasa parlamento. Para po ma-realize natin. Kasi po binigyan sila ng October 30, tapos meron sinabi, it should not be more than 120 days before the election of March 31. So, ang 120 days before the election, that's November 30. So, kung ano man ang interpretasyon ng parlamento, so meron sila October 30, tapos meron 120 days. Ang sinasabi lang po namin, practically, nasa kanila naka-reserve yun. Ang kilos namin, pagkatapos pa nilang mailabas at mag-promulgate ng bagong batas. Samantala, ngayong araw din, formal nang naiproklama ng COMELEC Bank ang tumatayong National Board of Canvassers ng 3 pumalit sa nabakanting pwesto ng Duterte Youth Party List matapos makansela ang kanilang registration. Sina Representative Robert Raymond Estrella ng Abono Party List, Representative Alfred De Los Santos ang Probinsyano Party List at Representative Arthur Yap ng Murang Kuryente Party List ang magsisilbi na sa House of Representatives ngayong 20th Congress. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.